Morning guys, ito meron tayong bit-bit na isang standard na double burner galing sa doon sa karinderya. Hindi ko na na-videoan guys dahil masikip yung lugar. Gagamitin nila mamaya. Kailangan magawa muna natin. Ito ating maliit na shop. Bawas muna ng gamit. Okay, standby guys. Also guys, saksak natin sa ating LPG hose para pakita ko sa inyo ang problema. Yan. Saan? Ito yung kabila. Malakas ang apoy nito. Ayaw naman gumana yung magneto dito. Ayaw mag-automatic. Ayan o. Minsan meron, minsan wala. Pag nagmamadali, nagre-reklamo yung cook. Yan. So ayusin natin yan. Mahina naman. Ayan o. Ayan o. Tsaka madilaw. Mahina yung dito. Tapos madilaw dito. So cleaning lang yan guys. Okay. Tayo natin. Tanggalin natin yung hose. Patay natin LPG. Yan. So bago tayo mag-umpisa. Okay. Yan ka. Ganun din. Tapos tanggalin to. Yan. Siguro dito medyo cleaning. Kasi kasi napakadumi na ng kanyang magneto. Natin yan, martilyo. Okay, standby. So guys, ito. Ayan. Malinis na. Ayan. Ayun, kita na yung butas. Ayun, puti. Ayan, yun. So, kaya pwede rin ditong maglinis na kakabit. Hindi natatanggalin. Dito, sa pinaka-control. Kaso lang, ang magiging problema kasi pag di natin tinanggal, ganito mangyayari guys. Halimbawa, ito nakakabit doon. So, siyempre dito nakaharap yan. So, pag sinundot nyo na perdible yan, pag sinundot nyo na perdible, ito mangyayari. Papasok doon sa butas. Diba? So, yung pag malagkit, may iwan dito sa dulo. Yung dumi. So, wala kang choice kundi hilain mo uli. So, babalik lang uli siya doon. Yan. O, yan. Diba? Susundutin nyo ganyan. Yung perdibling medium, yung pangalawa. Huwag yung mataba kasi hindi pwedeng lumaki butas niyan. Baka gamitan nyo ng malaking panundot, sakto lang to dito. Ayan guys, sakto lang yung laki. May mga size kasi yan. Pag lumaki itong butas na to, ito ay nakadesign para sa ganitong burner lang. Yung laki ng burner na to. Pag sinubrahan nyo laki ng butas, lalaki apoy pero madilaw, mas mauling. So magkakaproblema tayo sa kaldero. Bawat luto natin maglilinis tayo ng kaldero, yung puwet mangingitim. So ganyan lang guys. Ayan o, tinatanggal dapat para malinis nyo na rin to ng gas. Yan. Ito kasing opening, so dyan mapupunta ang karamihan ng malagkit na dumi. Ito na rin yung isa. So pag marumi guys to, pag marumi itong bakal, yung nilalabasan ng gas, ito magneto, mayroon tong maliit na parang alambre na pag nag-click, na-transfer yung kuryente dito. Ngayon, kung marumi to, walang kuryente mag-produce. Diba? Kasi walang conductor. So, lilinisin lang natin ito konti. Ngayon, pag ganitong tumanggap tayo ng trabaho ganito, tinicheck na rin natin tong ito. Andito kasi yung flange. Andito yung flange. May gasket yan dyan guys dito. May gasket dito yan. So magkabila may gasket din dito yan sa flange. Sa flange na yan, kanina sinabi ko, meron yung gasket. Ganito yung gasket nya. Yan. Ngayon mapapansin nyo to, maganda pa yung gasket dahil hindi ko masyado gamit. Ayan o, meron pa siyang nakaambok sa gitna. Ngayon pag luma na, ganito mangyayari guys. Ayan o, flat na. Kahit anong higpit mo nito, hindi niya na mahuhold yung LPG. So posibleng sumingaw dito. Pero andito na sa atin, tayo ang huling umawak. Parang last touch tayo. Pag nagkaroon ng pag sumiklab yan, nag-apoy yan, tayo masisisi kasi dumaan na sa atin. Higpit naman dito sa kabila. Yan. At para sure, gamitin natin ng leak test. So guys, ito na yung ating sabon, liquid soap, saka foam. Papabulain lang natin yan. Ayan, ganyan o. Bumubula na o. Yan, tanyo. Kukunin natin yung bula niyan. Ito yung flange, paikot.
So kukunin natin yung bula lang, ganyan. Yan, gaganyan nyo lang yan. Tapos ito paikot nyo rito. Yan, minsan dito ang problema. Ito. Ganun din. Konting singaw lang guys, lulubo yan. Hindi siya makakaligtas sa bula na LPG. Mga pang luto sa bahay, mga pang household. Kasi low pressure lang naman yan. Pero sa mga industrial, sa mga commercial na mga LPG appliances, gaya ng mga restaurant, mga fast food, iba ang pan-testing nila doon, lalo sa mga instalasyon. Pressurized talaga. Ayan. So wala naman guys. Wala namang lumobo. Buti naman. Pero tayo, sabi ko nga kanina, last touch tayo pag nagka-problema yan, tayo sisisihin. Ito muna tayo sa mga burner nya, marumi. Bawasan lang natin ang dumi para mawala yung mga nakakadagdag kasi ng ano yan, nakakadagdag ng dilaw ng apo yan, yung dumi, yung mga kalawang yan, natapunan ng mga mantika. Okay, standby. Nalinis na natin yung burner. Ayan, kinabit na natin. Hindi ko na sa inyo pinakita. Kita nyo kanina, di ba, sobra dumi. Tsaka dito, punong-puno ng mga lawang, tsaka yung mga dumi ng kalan, mga tulo ng ano, mga dinuluto. Ito ganun din, nilinis ko na. Pinalaksa ko yung loob niyan. Tapos ito siyempre nilinis din natin konti. Yung isa doon naiwan sa ano, sa kantin. So ito guys, dito mapapansin nyo may konting mga tabas na dito. Ayan, kinalawang na. Ito medyo buo pa. So, kasi ito pag nabawasan kasi ito, ayan, makikita nyo ito, ayan. Ayan na kinain na ng kalawang. So medyo hindi na siya lapat. Kaya medyo may dilaw siya na konti. Kasi awang na rito. Dito sa gilid, ayan o. Kita nyo, hindi na nakalapat. Kailangan kasi nakaupo yan dyan. Pero pwede pa naman. Ngayon dito natin testingin sa kabila. Ito, naka-open na guys yung gas. Ayun, sumindi na guys, ayan o. May apo yan guys, kulay blue lang. Medyo may dilaw na konti dahil nga nakaawang dito magkabilang dulo. Ayan o, medyo may dilaw doon sa parting yun dito. Tsaka dito. Tsaka ang problema kasi nito yung ayaw mag-automatic ignition. So ngayon okay naman. Ayan, okay na siya oh. Ano, sa kabila tayo. Ayan. So open. Ito yung kanina yung mahina. So ngayon guys, malakas na. Malakas yan guys, medyo maliwanag lang kaya hindi nyo nakikita. Pero malakas yan. Tayo, one click na, one click parehas. At natapos natin standard double burner. Ayan, punasan natin na konti at dadalhin natin kay customer para may magamit na sila. Ayan, ito guys yung pinaltan ko sa kabila, yung pinakamagneto dito. Ayan, ito ang problema, may kuryente siya guys pero mahina na. Kumbaga sana spark plug, mahina na spark plug. Although may kuryente pero hindi na nakakapag burn ng gas. Sa 4 na click, minsan isa gagana, yung 3 palyado. Ay pag ganyang restaurant, canteen, hindi po pwedeng palyado yung mga igniter para diretso ang luto ni cook. Ayan. Ayan, okay guys, deliver na natin. Malapit lang naman to guys. Bro, eto na, kabit ko na bro. Kabit lang muna natin guys. Dali lang ah. May singaw pala dito po sa ano, hindi nyo napansin? Dito sa mga hose. Dito, may naririnig ako. Kaya naman lalapit ka para makita mo. Hindi ko naman ginagalaw yan, di ba? Yung dito. Tignan mo. Pakinggan mo. Nakasara to, di ba? Nakasara to. Wala pa. Pakinggan mo. Ayan o. Lakas o. Dinig mo. Hindi, lakas. May singaw di somewhere dyan. Bubulaan ko para makita mo. Dito sa buong. Dito. O dito yo. Dito mismo yan. Lakas oh. Lakas.
Okay guys, gamit tayo ng teflon tape para kumapal to. Ito guys, to naligtas ko na dito, wala na lumulubo. Siyempre bukas na yung tangke niyan, so ito rin ganoon din. Wala rin, at saka dito. Ayun guys, oh. Okay. Basa natin at testing natin sa apoy. Okay, testing. Tapos ay gumana, no? Naayos yung mas ay naman gumana. Ayan, nakabukas naman lahat kanina pa yan. Testing. Ayan. Ayan, dumi na lang yan, bro. Yung mga ano na yan, to yung nag-ano. Tsaka, ayan, kita may bungi dito, may bungi. Ayan, kita mga itim, may bungi. Pag basta mas na may problema yung lalapatan yan, medyo magdidilaw ng konti. Ayan, wala na, oh. Tsaka malakas na yung apoy. Kanina, medyo alanganin. Ayun, namang-click na. Yun sinasabi ko kanina, yung sa gilid. Hindi to yung nakaangat siya ng konti. Nakaangat, hindi na siya nakalapat eh. Kasi yan, nata lang. Ay, bawasan ako. Pero ganun talaga siya. Ano problema yan eh. Tama, pag dinidinan ko, wala. Ayun o. Kasi hindi siya nakalapat. Ayan o. Tama. Wala tayong magagawa dyan. Pag maghahanap ako nito, alam ko may dala ako dyan. Hindi ko lang mahagilap kanina doon sa lagayan ko eh. Kasi ang problema talaga ito, yung nabubuo. Ito naman di basta-basta nasira yan eh. Ito yung pinagpapatungan kasi lata lang yan. Ito. Yan ang laging problema. Pag kinain na ng kalawang, ayun, nawala ng kontrol. Dito naman sa kabila. Pag diniin ko dito, doon naman sa kabila. So hindi na talaga lapat. Bingkong na siya. Oh. Pagsabay natin. Ayan, ganda rin, no? Ayan, oh. Mauling kasi pag ganyan, eh. Pag may dilaw. Oo, mag-uuling sa kaldero. Yan ang, ayan, oh. Kahit ano, adjust ko, ayaw. Pero okay na. Ayan. Nakapagluto na ng diretso. Ayun. Ayan guys, ayan na. So, wala namang problema itong single burner. Okay naman yan kanina pa. Pinaltan lang natin ang hose. Bye bye. Ay, natapos tayo guys. Bro, salamat ha. Sige. Ayun, natapos tayo. Saan yung karinderya? Ayan. Guys, init. Na oras na ba? Alauna pasado na yata. Natagalan tayo guys kasi upon checking yung mga nag-leak test tayo. Buti na lang nag-leak test tayo. May mga singaw yung mga dating nagkabit ng ano niya, ng hose. Eh puro palpak yung mga clamp na ginamit. Buti na lang nag-double check ako ng leak test. Kung nagkataon ako masisisi. Ayan. So dito na tayo guys sa aking pwesto. Grabe init. Dito nag-leak test tayo, nag-leak test din tayo doon. Buti na lang ganun ang ginawa ko. Mahirap makapagtiwala sa trabaho ng iba eh. Lalo pagdating sa LPG. Mahirap. Tayo ang last touch. Tayo sisisihin. Ayan, maraming salamat guys. Matsuki TV. Isa na namang service ng double burner gas tube ang ating ginawa. At medyo nagka-problema dahil may mga leak ang kanyang mga hose. Yan guys. Panoorin nyo itong video na to sa mga manonood. Comment na lang kung meron kayo nakitang may dadagdag sa aking safety checking ng ating mga LPG hose. Ayan, maraming salamat. Bye bye. God bless.